sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan na lagi nakikinig sa pamahayag na ito ng Iglesia ng Diyos sa Buhay kay Kristo Jesus. Kapayapanawa ang sumating lahat sa pangunguna po ng ating minamahal na kapatid, Danilo M. Santiago Sr. Ako po si Brother Randy Santiago. Sa inyo ay maglilingkod para sa mahalagang diwa ng daling ating paglilingkod sa araw na ito ng ating linggo, ika-21 ng Hunyo 2015. Ang paksa ay may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Ang pangunahing lalaki ng Diyos na pinadakila ng kanyang kanang kamay ay hinirang niya ng mga prinsipe ayon sa Biblia. Ayon po sa ating paksa, may hinirang po ang Diyos ng mga prinsipe. At ito po mga hinirang niya ng mga prinsipe, inilagay po ng Diyos sa isang mataas na kalagayan sapagkat ito ay pinadakila ng kanyang kanang kamay. Kaya ang tawag po sa kanila mga pangunahing lalaki. Ito pong salitang prinsipe, salitang Kastila, galing po yan sa Latin noun na princeps, na binubuo po ng dalawang salita, primus at capio. Ang sabihin ng primus o first, salita pong capio, to rise. O sa older Latin, prismo caps, na ang ibig sabihin po ay the one who takes the first place or position. Ang isa na nagtataglay ng pangunahing kalagayan o posisyon. Mga tuwid, ang salita pong prinsipe, ito po ay inuukol sa mga pangunahing nilalang o tao na may mataas na posisyon na nangunguna sa pagiging pangunahin na nasa uring dakila. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, liwanagin po natin sino-sino ang mga pangunahing lalaki ng Diyos na binasbasan niya na maging mga prinsipe. Liwanagin po natin ang una, sa aklat ng Genesis 23:1 hanggang 6. Ganito po ang ating matitiyak, mga minamahal na mga kapatid. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kiryat Arba na siyang Hebron na lupain ng Kanaan. At naparoon si Abraham at ipinagduksa si Sarah at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at nagsalita sa mga anak ni Het na sinasabi, "Ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aari libigan sa gitna ninyo, upang aking ilibing ang aking patay at malingid sa aking paningin." At ang mga anak ni Het ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, "Dinggin mo kami, Panginoon ko, ikaw ay prinsipe ng Diyos at sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay." Si Abraham po sa kanyang pangibang bayan ay kinilala po siya ng mga tao roon na nangunguna sa kalagayan ng may mataas na uri ng pagkatao, sapagkat ang pagkilala sa kanya ng mga anak ni Het o lahi po ng mga Kanineo ay siya'y prinsipe ng Diyos. Kaya nga si Abraham po ay kaibigan ng Diyos. Siya po ang pangunahing lalaki na naging kaibigan ng Diyos, na pinangakuan ng Diyos ng mabuting kalagayan, ng mabuting buhay at ng magandang kapalaran. Tulad din po ni Jacob. Kaya itong pangalang Jacob pinalitan po ng Israel. Ang kahulugan po ng salitang Israel ay prinsipe. Genesis 22:28, ganito ang nakasulat, mga kapatid. At sinabi niya, "Hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanait." Yung pong salitang Israel, may footnote po sa ilalim ng banal na aklat. Ang kahulugan po ng salitang Israel, asterisk, prinsipe ng Diyos.
Kaya si Israel man ay tinatawag na prinsipe ng Diyos. Si David man ay prinsipe din, ayon po sa banal na aklat. Sa aklat po na Ezekiel 34 at talatang 24, ganito ang ating matitiyak. 34:24. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos, at ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. Kaya si David po ay prinsipe sa kanila. Tinawag din pong prinsipe si David. Si Solomon, sa kabila ng siya hari, nahati po ang kanyang kaharian dahil po sa nananatili sa kanya ang kapalaran ng pagiging prinsipe. Ayun po sabihin siya ay prinsipe habang buhay. Unang Hari 11:34, ganito po naman ang ating matitiyak, mga kapatid. 11:34 ng aklat ng Unang Hari. Gaymay hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanyang kamay, kundi aking gagawin siyang prinsipe sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Dahil kay David, na aking lingkod, na aking pinili, sapagkat kanyang iningatan ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan. Si Solomon po, na anak ni David, na nagkaroon ng pagkakasala sa Diyos, at ang sabi ng Diyos, hindi na magiging hari ka ng buong Israel, ang isang bahagi na lang ay mapunta sa iyo, ang lahi ni Huda. Kaya ang Israel po ay nahati sa dalawang bansa. Natawag na Israel, 11 angkan, at Huda, bansang Huda, ay isang angkan na naiwan po kay Solomon. Ngunit ang sabi ng Diyos ay mananatili kang prinsipe habang buhay, sa kabila na siya po'y nakagawa ng pagkakasala laban sa Diyos. Ipinakikita po sa ating pag-aaral, ito pong salitang prinsipe ay iniukol po sa may mataas na kalagayan. Kadalasan po sa monarchy o sa tinatawag na royal family, royal blood, o royal personality. Diyan po iniuukol ang salitang prinsipe. Ngunit sa Diyos man, kahit hindi nasa uri ng hari ang pinagmulan, tinatawag din pong royal. Tinatawag din po niyang prinsipe. Mga kapatid, tulad po ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya po ay pinanganak na hamak, ngunit din tinawag po ng Diyos na prinsipe sapagkat siya ay galing sa lahi ni David. Ang tungkol po kay Kristo, ano po naman ang katawagang pantangi na kanyang pagiging prinsipe. Gawa 5:31, pakinggan po natin at ganito ang nakasulat. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Kristo tinawag na prinsipe at tagapagligtas. Kaya, una, dapat nating matiyak na hindi po masama ang salitang monarchy. Hindi po masama ang salitang monarchy. Kasi po, nung araw, mayroon akong nadinig na tumutulig sa atin, para daw tayo monarchy. Hindi po masama ang salitang monarchy, sapagkat ang monarchy, yan po ang tinatawag na istruktura ng paghahari ng Diyos. Ang Diyos ang hari. Sa magitan ng kanyang hari, meron siyang prinsipe. Ang kanyang prinsipe ay ang ating Panginoong Jesucristo. At siya bilang prinsipe, mga kapatid, tinatawag po siyang Prince of Life. Sa Gawa 3:15, ganito po ang nakasulat at ating pong pakinggan. 3:15 ang aklat ng Gawa. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, mga saksi kami sa mga bagay na ito. Ito pong talatang ito ay hindi dapat pagkamalan na si Kristo po ang ama ng manlalala. Kasi po, mayroong mga tao na nagbasa ng Biblia, iti karawang malinaw na katunayan na si Kristo ay manlalala. Sapagkat ang nakasulat daw, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Kaya yung ikang salitang lumikha ng buhay, nangangahulugan, siya ay manlalala. Wala pong nakalagay sa Biblia na inyong pinatay ang manlalala.
Pag sa salita kasing manlalala, tumutukoy po yun sa Diyos na Ama. Ang nakalagay po, lumikha ng buhay. Ngayon, para hindi tayo maligaw sa salitang lumikha ng buhay, alamin po natin ang pinanggalingan nitong pahayag sa Ingles, sa American Standard Version. Ganito po ang kahulugan. And killed the Prince of Light, whom God raised from the dead, whereof we are witnesses. Hindi ikaw pinatay ang lumikha ng buhay, yung salitang lumikha ng buhay, ang tawag po na Biblia, Prince of Light. Kaya yung salitang Prince of, pag ginamit po natin yung Prince of Light, Prince of, ay meron po pag-aaral diyan sa kahulugan niya, At yan po, mabasa natin sa Cambridge Dictionary, pag sinabing Prince of, someone who is excellent of something. Ay yung salitang lumikha ng buhay, someone who is excellent of something. Alin po yung something? Sapagkat siya po ang pangunahin, prinsipeng pangunahin na huwag po natin kailimutan, na binuhay ng Diyos. Sino po ang bumuhay sa Kanya? Ang Kanyang Diyos. Sino po ang namatay? Hindi po ang Ama. Ang namatay, yung binuhay. Sino po? Iba yung bumuhay at iba ang binuhay. Kaya kung ginamit man ang salitang lumikha ng buhay, Prince of Light, sapagkat siya po ay prinsipe, siya po ang pangunahing binuhay ng Diyos. Siya ang unang binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Sapagkat ang salitang prinsipe, mga kapatid, the one who takes the first place, siya po ang unang binuhay ng Diyos. Mga kapatid. Kaya, kung siya ang unang binuhay ng Diyos, siya po ang unang lumikha ng buhay. Ano pong buhay? Nang nalikha ni Kristong namatay. Yan po ang dapat nating malaman. Sapagkat sa Biblia po, meron pong nilikha na uri po ng buhay. Iba po sa tinatawag na bread of life, na uri po ng buhay na nilikha. Sa 2 at ang talata po ay 15 ay ganito ang nakasulat, na inalis ang pagkakaalis sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, upang sa dalawa ay lalamin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Sino po ang gumawa ng buhay? Sino po ang lumikha ng buhay? Na kung ating pumapasin, hindi po creator of life. Hindi the creator, kundi the Prince of Life. Mga kapatid, sapagkat salita pong creator, tumutukoy po sa Ama yun eh. Pag yung Prince of Life, ang ibig sabihin, meron pong nalikha na pambihirang kalagayan na nagtataglay ng tinatawag na kalagayan hindi po maaari mapantayan ng sino man. Yan po'y kumakatawan sa ating Panginoon Kristo na ang kanyang nalikha niya sa kanyang sarili ang isang taong bago. Yung taong bago na yun, nagkaroon nun ng buhay yun. Ano po yung buhay na nagkaroon doon? Yun ang tinatawag na kapayapaan. Kaya ang 3:15 hindi po nangangahulugan na salitang lumikha ng buhay ay creator, kundi Prince of Life. Mga kapatid. Kaya yung salitang prinsipe, tumutukoy din po yun sa mga nakatuklas, sa mga pangunahing nagkaroon ng tinatawag na sa mga inventor, nakatuklas ng isang bagay, tinatawag din pong prince o tinatawag na inventor, sapagkat ang tawag nga po someone who is excellent in something or the one who takes the first place or position. Ngayon, bilang prinsipe o lumikha ng buhay, siya rin po ang prinsipe o pangulo ng kapayapaan. Mga iba't ibang katawagang tumutukoy po sa ating Panginoon Kristo na hindi po nangangahulugan siya po ang Ama. Iba po yung bumuhay at iba yung binuhay. Yan po ang dapat nating napansin. Iba po ang ibinigay at iba ang nagbigay. Iba yung isinugo at iba ang nagsugo. Tungkol sa kalagayan ng ating Panginoon Kristo, 9:6 na aklat ng Isaias,
ay pakinggan po natin ang iba't ibang katawagan pa sa ating Panginoong Kristo bilang prinsipe. Basahin natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balita. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yan po ang mga katawagang tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a child is given, and the government, yung pong gobyerno, yung pamamahala, shall be upon his shoulder. Ang kanyang pangalan tatawagin, and his name shall be called Wonderful. Ano ba ibig sabihin ng wonderful? Kamangha-mangha. Tagapayo, Counselor, Mighty God, makapangyarihang Diyos. Kaya si Kristo, makapangyarihang Diyos. Pero hindi po Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iba po yung Mighty God, iba yung Almighty God. Bakit ika sabi ng Biblia sa English, Everlasting Father? Bakit ika tinatawag na wala hanggang Ama? O ano po ang masama to? Hindi naman po sinabi ng Biblia, the Almighty Father. Ang pinakamakapangyarihang Ama. Ang sabi ng Biblia, Everlasting Father. Bakit po? Everlasting Father. Bakit tinawag ding Ama ang ating Panginoong Kristo sa kabila na siya anak na ibinigay? Basahin po natin sapagkat Biblia din ang sasalwa. Ang pinag-uusapan po dito, pamamahala. At dahil po sa pamamahala, sabi ng Biblia, and the government, at ang pamamahala shall be upon his shoulder. At dahil sa pinag-uusapan po ang pamamahala, at yung kalagayan ng pamamahala, at doon sa uri ng pamamahala, doon po nagkaroon ng pagtawag sa kanya na walang hanggang Ama. Bakit? Masahin po natin. Sa aklat ng Mateo 2, talatang 6. Dahil sa binanggit ang pamamahala, bakit po siya tinawag na Ama? Kung ang pamamahala po ang tinutukoy. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa 5. At sinabi niya sa kanya, sa Bethlehem ng Hudiya, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa lumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador. Gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayan, Israel. Dahil po sa binabanggit ang pamamahala, nagkaroon po siya ng katangiang tawagin na gobernador o ama ng bayan. Hindi mo ba ang ama ng lalawigan, gobernador? Ito po sa Nevesia, ang gobernador po dito, si Gov Oyi Umali. Tatak Umali, kung tawagin po. Dahil siya ang gobernador dito, siya po ang ama ng lalawigan. Mga kapatid, meron po tayong ama ng wikang pambansa. Sino? Si Manuel L. So, kaya po, ang salitang ama, tumutukoy po sa uri ng kalagayang pinag-uukulan sa kanya. Ginamit po ang salitang ama, sapag ginamit po ang salitang pamamahala. Kaya, gobernador, ama ng bayan, ama ng lalawigan. At sa pagiging pangulo o ama ng bayan ng Israel, sa aklat po ng Mika 5:2 na doon po binabanggit ang sinasabi ng mga propeta, kaya siya tatawaging walang hanggang Ama sapagkat siya po'y mula sa walang hanggan. Yung pong tagapamahalang ito na ibibigay ng Diyos ay mula po sa walang hanggan, kaya walang hanggang Ama. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, yung Mateos 2:6, nanggaling po sa 5:2 ng Mikas na sinasabi ng mga propeta. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Saan po galing ang puno? Na ama o gobernador na magpupuno sa Israel mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya, palibhasa'y walang hanggang Ama ang katawagang itatawag kay Kristo dahil sa pamamahala
na ibibigay sa kanya ng Diyos na manlalalang, mga kapatid, hindi po mapapalitan ang kanyang pagiging saserdote. Nakasulat po yan sa aklat ng Ebreo. At ganito po ang ating matitiyak, mga kapatid. Ang uri po ng pagkasaserdote ng ating Panginoon Kristo, atin pong pakinggan. Na walang ama, walang ina, walang tahanan ng lahi, walang pasimula na mga araw na hindi katapusan ng buhay, dapat naging katulad ng anak ng Diyos. Kaya yung anak ng Diyos, katulad po ni Melchizedek, yun daw anak ng Diyos na nananatiling saserdote magpakilanman. Kaya si Kristo walang hanggang saserdote. At ang saserdote po, Pangulo yan, ama rin yan. 3 at ang talata po ay 19 hanggang naakalat ng Hebreo 21, naakalat ng Ebreo. Ganito po ang ating matitiyak. At yamang may isang dakilang saserdote na Pangulo sa bahay ng Diyos. Kaya si Kristo po dakilang saserdote o walang hanggang ama, sapagkat ang saserdote po ay ama ng kaluluwa. Mga kapatid, ama sa pananampalataya. Ang saserdote po ay gobernador din o ama ng bayan. Kaya kung tinawag man si Kristo na Everlasting Father, hindi po siya ang Almighty Father. Kung tinawag mo ng Biblia na si Mighty God, hindi siya ang Almighty God. Nananatili po ang ating paniniwala na merong isang Diyos na manlalang at merong Diyos na anak na panganay sa lahat ng nilalang na tinatawag na Prinsipe Tagapagligtas, Prince of Life, hindi Creator, Prince of Life. Tinatawag na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, o Pangulo, Prinsipe ng Kapayapaan. Kaya kung sa lipo naman, meron tinatawag na Father of Medicine, si Hippocrates, hindi dahil siya ang nakatuklas ng medisina, siya po ang pangunahin na gumamit ng medisina, modern medicine. Father of modern mathematics, si Archimedes. Father of philosophy, si Socrates. Ano po yung philosophy ni Socrates? Na minanan ni Plato, na minanan ni Aristotle. Wala rin pinakamainam na uwi ng gobyerno, kundi monarchy. Hanggat ang monarch ay maayos na namamahala at ibinibigay ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Iba po yung diktador, iba po yung monarchy. Yung monarchy po, meron niyang tagapamahala, pero may sinusunod na patakaran. Kaya kay Kristo po, royal priesthood. Yung royal monarch po yun. Ang uri po ng iglesia ng Diyos sa buhay, royalty o royal priesthood. Si Kristo ang hari, at yung mga hari, meron po mga tauhan, may daloy ng iisang, mula sa isa patungo sa lahat. Mga kapatid, basahin po natin. Yan isa na natawa po sa mga tulig sa monarchy. Anong sama sa monarchy? Mag-search kayo ng Father of Philosophy, Socrates, Plato, and Aristotle. Ang pinakamagandang sa uri daw ng gobyerno sa daigdig, mainam na uri ng government, aristocracy o monarchy. Kung bakit, yan ang dapat malaman ng mga nag-aaral ng mahuhilig sa political science. Sa political science, yun naindihan ng Biblia. Iba po yung ng Biblia. Basahin natin. Kayo rin naman nagaya ng mga batong buhay, natayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal. Kaya yung saserdoting banal, ang tawag po ng Biblia doon, sa aklat po ng 1 Pedro 2 at ang talatay 9, na dapat kayo isang lahing hirap, isang makaharing pagkasaserdote. Ano yung sabihin ng makaharing pagkasaserdote? Royal priesthood, monarchical priesthood. Kapag isa po ang hari, ang ama. At ang hari po na inilagay ng ama sa kanyang kaharian dito sa lupa ay ang anak.
Kaya sabi ni Kristo, sino man ikang ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at execute niyo sa harap ko. Ang aliping walang kabuluhan, itapon sa labas. Diyan na nga ang pagangalit at pagtangis na mga ngiti. Yan po ang nais ng hari. Nais ng prinsipe. Kaya kapatid, napatunayan po natin sa pamagitan ng Biblia, wala pong masama sa salitang prinsipe. Wala pong masama sa salitang hari. Diyos po ang nagsasabi niya, nagkabahayan niya, mga kapatid. At pagdating ng araw, yun din po ang patakaran pa rin. Isang makahari pagkasaserdote. Sabi na niya, tatawagin ka sila mga saserdote ng kataas-taasan Diyos sa huling araw. Ang gawin po natin, maglingkod na naghahain sa Ama, magpasawalang hanggan. Yan po mga kapatid, ang paksandiwan ng ating talakay, kapayapanawa sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan. Sana po ay nakabagdalag sa inyo ng kaalaman at sa gayon ay makabahagi rin po tayo sa mahalagang pagtawag ng Diyos sa ating buhay.